Uy, grabe naman yung ginawa mo, idol. Kapwa natin Pilipino, biniktima mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga idol, yung scammer. Yaman, Kayman, yun. Salamat sa Diyos mga idol, sa isa na naman pumabuting pagkakataon na tayo magkakwentuhan. Bagamat medyo malungkot yung babalita ko sa inyo, hindi natin may iwasan. Talagang may mga ganong tao na ang trabaho mga grabyado ng kapwa. Hindi ko alam kung paano tatawagan to. Scammer? Ano bang kategory ng scammer? Tingnan nga natin. Google, basa. Scammer, someone who makes money using illegal methods, especially by tricking people. So yun, mga idol, maliwanag na pumapatak na scammer nga ito pag-uusapan natin ngayon. Uhuhuy! Yun, ang tatak ng Kayman, kahit saan matatagpuan mo yan, mga manok na yan. So, off ko ngayon, ay lakad-lakad, kaysa mukmuk, lakad-lakad. So, yan po mga idol, nandito tayo sa Camana Bay. Siguro isa to sa paborito kong pasyalan, dahil ito yung pasyalang walang gastos lakad-lakad lang, soft drinks, chicha, okay na. So yun mga idol, bilis ang panahon, no? Kung matatandaan nyo dito ko in-interview si Idol Sherny bago siya umuwi. At ngayon nandito na uli siya sa isla. Shoutout sa iyo, Idol, pare kong Sherning poging-pogi. Ayun po, yung sa mga bago sa channel ko, bagong pasyal, yan po si Idol Sherny, isa kong katulong dati na nagbibigay ng info about yung mga how to dito sa Cayman Island. Ngayon nga, na-roll over siya dahil naka 9 years na siya dito sa isla. At ngayon nakabalik agad after 1 year. Milyon na naman maiipon ito. Huy! Mga idol, speaking of milyon, isa yan sa nang-iinganyo sa mga kapwa natin Pinoy na makapunta rito sa isla. Kaya maraming mga Pinoy na talagang yung eager nilang makarating dito talagang ganun na lang. Kaya siguro yung mga scammer, yung mga manloloko, sinasamantala yung mga ganun. Dahil sa totoo lang mga idol, talagang ngayon, talagang marami na yung nagkakaroon ng interest dito sa Cayman Island. Bakit nga naman hindi? Dahil yung kinikita ng isang simpleng manggagawa dyan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon, ay maaring kitain dito ng simpleng manggagawa sa loob lang ng 1-2 buwan. Opo, dahil po ako nagtrabaho din dati dyan sa aming City Hall, yung kinikita ko dyan sa loob ng 1 taon, 1 buwan lang kikitain mo dito sa isla. Hindi po sa pagmamayabang mga idol, yung po talagang maganda rito sa isla. At isa pa, tax free po, makukuha nyo pong buo yung mga sinisweldo nyo dito. Ang babawas lang po doon yung ating mga pension at yung insurance. Kaya naman gigil yung mga kapwa natin Pinoy na makarating dito, kahit ipangutang na, kahit ipagsanla na, ipagbebenta yung kanilang mga kayamanan dyan sa Pilipinas, makarating lang dito, talagang gagawin nila. Kaya yung mga scammer natin dyan nanginginig na rin sa dami ng maloloko.
At isa na nga po dyan yung ating ikukwento ngayon mga idol, no? Kakaawa si Idol. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya, pero nag-message sila sa akin. At yung nangyari sa kanila hindi talaga kagandahan mga idol. Isipin nyo, yung perang ginugol nyo mula pa lang sa pag-a-apply ng permit, yung pag-iintay nyo, tapos lumabas na si permit, bibili ka ng ticket ngayon. Syempre, yung kalooban mo talagang handang-handa na pumunta rito sa isla. Kumbaga yung mindset mo talagang nandito na sa Cayman Island Yung mga plano mo pagdating mo dito, anong gagawin mo, yung mga pag-iipunan mo, di ba? Tapos ganun lang yung mangyayari, mai-scam lang tayo. Malungkot talaga. Yung nga po yung nangyari na sa apat nating mga kabayan na meron sa kanilang tumulong tumulong daw, siyempre na tumulong mag-ayos ng permit. Ayun nga, nanghingi ng processing fee. Di natin alam kung magkano. Niingatan din kasi nung subscriber natin yung personality nitong tawagin na ba nating scammer o nagkamali. Ang gandang pakinggan. Nagkamali at nakalimutan siya ng loko ng kapwa. Yun po, ang mga idol talaga hindi sanabi sa atin kung sino yun. Ayun, basta tinatago nila yung personality nung yung naglakad ng permit nila. Wala rin naman akong pakialam doon. Nagtanong lang sa akin yung subscriber natin, ano ba yung magandang gawin. Sabi ko, pakiusapan nyo, baka pwede naman ibalik, hindi man buo, at least kahit kalahati, makuha nyo man lang yung ginastos nyong pera dun sa pag-a-apply. Ang nangyari po kasi mga idol, lumabas na si permit, hiningan sila ngayon ng pambili ng ticket. Ngayon nakabili na ng ticket, nakapagpabook na, eto na, nakabiyahe naman mga idol, at nakarating dito sa Cayman Island. Andyan sa airport, pero hindi na sila nakalabas pagdating ng airport. Bakit kamo? Dahil nakita na yung hawak-hawak nilang work permit ay walang record doon sa immigration. Sakit, di ba mga idol? Nandito ka na sa Cayman Island, halos tanaw mo na yung kalsada, di ba? Tapos hindi ka nakalabas ng airport dahil yung permit na dala-dala mo walang record. Kaya itong ating mga kabayan walang magawa kundi bumalik sa Pilipinas. At yung isang kaibigan natin na subscriber, imbis na sa bahay tumuloy, sa ospital dumiretso. Siguro sa sobrang sama ng loob, sinamaan ng pakiramdam. Yun po, pero sabi ko nga mga idol, kung mangyari man sa atin yung mga ganong bagay, isipin natin hindi naman ito yung maging dahilan para mawala na tayo ng pag-asa. Bagkus gawin natin mga motivation para sa pagpapatuloy ng ating buhay, mas maging malakas tayo sa mga ganong pagsubok. At naniniwala ako kasi na yung lahat ng bagay na nangyayari dun sa natatakot sa Diyos sa ikabubuti niya rin yun may mga bagay na tila hindi maganda, kala natin pinarusahan na tayo kaya nangyari sa atin yun, pero sa isang banda sa ikabubuti pala natin yun. Malay natin kaya hindi tumuloy yun, kaya hindi natuloy yung pasok nyo dito sa isla nung mga panahon na yun, iniiwas lang kayo sa mas masamang pwedeng mangyari. Yun po mga idol ang aking kasi alam nyo naman yung kwento ko dito sa isla. Dumating din naman yung pagkakataon na parang susuko na ako dahil halos 2 buwan ako dito nag-stokwa. Nagbabayad ako sa immigration extension ko, wala naman akong trabaho. At yun nga yung dumating yung panahon na handa na akong umuwi uli, at nakausap ko na yung dati kong boss, ready na, hanggang dumating nga sa akin yung bagong pagkakataon. Nakapag-work ako dito sa pinagtatrabaho ko ngayon, nagbigay sa akin ng another chance. Hello po, Boss Marlo. Yuhuy! So yun lang po mga idol. Siguro aral po dito huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga habang buhay mayroon tayong pag-asa. Pagpatay na tayo, yun, doon ako naniniwala, wala na tayong pag-asa. Di ka nakikibunon pero sana mga idol, doon sa mga nagpaplano na pumunta rito sa isla,
at magtrabaho dito, sana wag tayong gaanong masyadong, yung eagerness ba natin dapat nasa lugar din. Hindi porket nabigyan tayo ng work permit form, akala natin legit na yung kausap natin. Downloadable po yun mga idol. Kahit ako po, kaya ko po magbigay sa inyo ng form na yun Kaya po yung pinakamagandang gawin natin kung meron man tayong mga kamag-anak dito, yung tunay na kamag-anak mga idol, hindi yung tinatawag lang na kamag-anak. Kasi merong ganun kamag-anak ba sa dugo, pero yung concern, yung pagmamalasakit, wala. Kung meron kayong mga kamag-anak dito, pwede naman sila yung magpasa ng mga work permit, yung mga resumes nyo dun sa mga pwede nyo maging employer dito. Ayun, mapagkakatiwalaan yung tao. Tapos dahil nga sa mga kamag-anak nyo, kahit magbitaw kayo ng pera wala kayong kakaba-kaba yung tunay na kamag-anak ayun po. Tapos yung isa pang pwede natin gawin, maghanap kayo ng mga legit recruitment agency dito sa isla mga idol. May mga vlog na po ko dyan. Nandiyan po yung RDM, yung Real Deal, yung au pair. Syempre au pair lang malakas. Kaya lang po si au pair sa dami na po ng aplikante medyo nauubusan na rin po ng employer. Speaking of au pair, yung mga interesado mag-work dito, mga may plano magtrabaho dito sa isla, meron silang gaganaping webinar sa Sabado. Itong Sabado, anong petsa ba ngayon? April 30 na ngayon. Sa Sabado, basta yung Sabado. Meron silang webinar, yung link makikita po dun sa sa FB page nila. Meron silang FB page, hanapin nyo lang yung au pair Cayman. Makikita nyo po doon, ipopost nila yung link. Yung mga details na dapat nyo ipasa sa kanila para mabigyan po pala kayo ng link. Kaya hanapin nyo na po ngayon nauna mga idol. Huhuy! Tingnan nyo naman yan, paano kayo hindi mahuhumaling sa ganda ng Cayman Island Uy, blue iguana. Teka lang. Blue iguana to. Mahal to. Katin natin ang bunganga nito. Hello, shoutout nga pala kay Kedong. Lagi nanonood ng vlog ko yan, Kedong. Ingat sa pagbabike, baka mamaya masagasaan ka naman dyan. Tsaka yung pamangking ko si Ali Sanchez na poging-pogi. Paglaki niya, congressman yan. Yayaman yan. Siguro hanggang dyan na lang muna yung ating napagkwentuhan. Basta dun sa mga nangangarap, nagpaplano magtrabaho dito, samahan po natin ng dasal yung ating mga pangarap. So let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace. Yeah!